Let me share with you the value of grass. Grass gets water and traps it para hindi umalis. And the minerals, itatrap niya. Pag binalik niya, bumalik yung pagkain. Now, pag walang damo, namamatay yung microorganism. Karamihan ng lupa nyo, tuyong-tuyo, walang buhay because parati siyang kalbo. Ayaw ng lupa na wala siyang damit. Grass is basically the cloth that protects it. Tinanggal mo siya. Normally, sabi mo, ang init ng panahon, no? Hindi mainit ang panahon, mainit ang lupa. Kaya mainit ang panahon kasi mainit ang lupa. Sumisingaw ang lupa. Naintindihan nyo? Kung gusto nyo lumamig yung panahon, dapat may damit yung lupa. The grass protects the microorganism. Now, let me explain something pa. To many of you, farming is about fertilizer. Tanim, fertilizer. Diba? Hindi ba nyo alam na ang fertilizer pinapatay ang organism? In the past, let me explain this ha. In the Green Revolution of the 1980s, maganda na yung tanim nun. Tapos sabi, patabain pa natin ulit. So, linagyan natin ng fertilizer 20 years after namatay yung lupa. Kasi the fertilizers will kill the microorganism. Kami, we protect the microorganism dito. We basically live because of the microorganism. It's part of the biodiversified farm. Ano biodiversified farm? Sa amin, farming is not about the plant. Farming is about the soil. So, inaalagaan namin dito lupa, yung microorganism. Kasi siya ang nagpapakain sa tanim. So, in some farming style, I feed the plant. Kami, we don't feed the plant. We feed the soil that will ultimately feed the plant. And we do that by a farming style we call naman integrated farming. But ngayon lang, biodiversity. Anong biodiversity? Importante sa amin na mayroon kaming livestock. Anong importante? Yung iba, yung iba, pag may nakitang napier, anong gagawin nyo? Puputulin nyo. Kami, meron kaming livestock kasi tagakain ng napier. So, ano ibig sabihin? Sa inyo, ang damo lang. Sa amin, pagkain yan. Pero, pag walang livestock, sino kakain dyan? It now becomes waste. So, ginagamit namin ang livestock para ang damo makain. So now, pati damo, resource namin. Pagkain. I'll show you mamaya, I have a 9 hectare area, puro damo. Bakit? Kasi naghahanda kami para sa livestock namin. Di ba? Bili kayo ng livestock. Ang tanong, paano papakain ko dyan? So, bili ka ng feeds. But once bumili ka ng feeds, lugi ka na. So, kami, pupunuin namin. So, si Faith at saka si Paul, no, may farm kayo. If I have a farm na barren, katulad ng nakita natin, the first thing I will do is I will look for a crop that will give me cash flow. I'll explain that later. The second thing I will do is I will secure the boundaries. Tataniman ko yan ng puno, pati ng hedges. Okay, para firewood ko. And then, kahoy ko in the future. It will not bless me today, it will bless me in the future. And then the next thing I will do, tataniman ko yan lahat ng damo. Para tumaba yung lupa. Okay, pinakamagandang damo para sa akin, Arachis pintoy. Okay, it just improves the soil. So, pag yung lugar na yon hindi ko pa ginagamit, tataniman ko yun ng damo. Para lang mabuhay ulit yung lupa. Now, some people do not have money to patabain ang lupa. Ginawa na rin namin to kasi lahat to dati pangit na lupa. Tataniman ko yun ng sunflower. Now, hindi yan pwede sa mainit. Now, bakit ko tataniman ng sunflower? Sunflower, yung nakita nyo dun sa likod, sunflower is a pest. Okay? Sunflower is a pest. Pero you will notice sa isang lugar, ang sunflower, pag mataba yung lupa, ang ganda ng sunflower. Pag pangit yung lupa, pangit yung sunflower. So this is what we do. Tataniman namin ng sunflower yan, ililibing namin ng sunflower. Papakainin namin ng lupa. Now, bakit papakainin? Kasi hindi lang man lupa ang galing ng nutrient. Meron ding nitrogen sa air. Okay, capture namin, ililibing namin. So we now use grass para patabain siya. So yun una kong gagawin. Tataniman ko yung boundaries ng puno. Tataniman ko siya ng hedges for firewood. Lalagyan ko ng damo yung buo. Pag hindi ko pa siya ginagamit, bubuhayin ko ulit yung lupa in a natural means. So, pero pag dumamo, problema tayo dyan. Di ba? Bibili ako ng kambing, baka, tagakain yan.
Dati, linis kami. Linis lang. Gastos ka pa. Tapos walang pupuntahan. So mamaya, meron na akong kambing. Tapos yung kambing, yung baka, nagpapataba pa rin ng lupa. So yun yung tinatawag namin biodiversified farming. Meaning we're trying to go back to nature. We're trying to go back to the beginning. So hindi kami nagtatanong anong magandang itanim. Aside from that, paano namin siya ibabalik sa dati? Now, this is what I want to explain sana sa lahat ng farmer. I cannot change the country. But if I can change you individually, meron 3 hektarya, ginawang ganito, di ba? Now I can change the country to individuals. Tapos mamaya marami pa kayong resource.